Ate Marge, ito ay kwento ni Kuya Arnold, panganay naming lalaki. Kami ay taga Santa Fe, Romblon. Fourth year high school si Kuya at ako naman second year high school. Nung panahon na yon, sa probinsya namin ay uso ang sayawan. Tuwing fiesta, mayroon din itong reyna at escort. Isang beses lang kasi ito sa isang taon. Fiesta ng santo o kaya'y mga deboto. Minsan naman ay pa-fiesta ng barangay. Pero ang pinakamalaking fiesta ay fiesta ng bayan. Si Kuya kasi ay medyo may pagka-mayabang, Ate Marge. Palahingi kasi ito sa mga magulang namin. Negosyante, sina mama at papa. Fiesta, isa sa nasasakupan ng Santa Fe. Isa itong maliit na barangay. Imbitado si Kuya at hindi ako isinama. Lakad panlalaki lang daw kasi iyon. At masyado pa daw akong bata para sa sayawan. Umalis si Kuya at mga kaibigan niya. Bale, 5 sila. Nag-uusap na sila na kukuha ng table at lechon. Nagbiruan pa na pag nasa table kasi sila ay nasa loob sila ng sayawan. Mauunahan nila ang mga lalaki sa labas sa pagkuha sa mga babaeng nakaupo sa loob ng sayawan para isayaw. At habang nasasayawan ay may nakaagaw pansin kay Kuya na isang babaeng mahaba ang buhok at may magandang mata. Ito ang paulit-ulit na isinasayaw ni Kuya. Dina ang pangalan ng babae. Taga-barangay ito mismo kung saan may fiesta. Pagbalik ni Kuya sa lamesa mula sa pagsayaw ay lumapit ang nagbebenta ng lechon kay Kuya at may ibinulong. Ang sinabi nito ay iwasan ang nasabing babae kasi bantog na bantog ito na pamilya ng mga aswang. Sabay sumigaw ito ng presyo ng lechon para hindi mahalata na iba ang ibinulong nito kay Kuya. Nanlamig naman si Kuya at naglapitan ang mga kaibigan niya. Nagtanong kung ano ang sinabi ng nagbebenta ng lechon. Umiling si Kuya. Sinabi niyang wala. Magmula nga noon ay hindi na ito isinayaw pa ni Kuya at hindi na rin ito nagsayaw kahit ng iba para hindi mapansin ng babae na iniiwasan siya. Tuwing tugtog ay nakatingin agad ang babae kay Kuya. May hitsura naman si Kuya, Ate Marge. Medyo mahangin lang. Pero nang marinig niya ang sinabi ng nagtitinda ng lechon ay para na itong santo. Hindi na tumayo, patingin-tingin na lang. 2:00 na tapos ang sayawan. Wala nang masakyan. Ang siste ay maglalakad sila pauwi sa bayan. 5 naman sila, mga nakainom nga lang. Hinahanap ng paningin ni Kuya Arnold si Dina. Wala na ito sa hilera ng mga babae. Hindi niya napansin kung gaano na ito katagal na nawala. Nagsimula na silang maglakad nang may marinig silang ingay sa talahiban. Nagkatinginan silang 5. Sabi naman ni Kuya, syempre may ingay talaga. Malakas daw kasi ang hangin. Tuloy lang sila sa paglakad nang mapansin nilang may nakasunod sa kanila. Halos sabay silang lumingon. Isa itong asong itim nang matamaan ng daladala nilang flashlight. Naisip nila kung kaninong aso ang pagala-gala ng 2:00 ng madaling araw at wala namang bahayan kabilaan. Hindi na lang ito pinansin. Tuloy ang lakad nila. Pero si Kuya, panay ang lingon. Iba kasi ang pakiramdam niya. Andun pa din ang aso. Parang sinusundan sila. Sinadya ni Kuya mag-open ng ibang topic para may pag-uusapan silang magkakaibigan. Hindi yung pare-pareho silang nagpapakiramdaman. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad ng paglingon ni Kuya ay nakita niyang si Dina naglalakad. Nakangiti ito sa kanya. Ang nakita nila kanina ay isang asong itim na nakasunod. Ngunit paglingon nila ulit ay si Dina na. Naalala ni Kuya ang sinabi ng nagbebenta ng lechon kanina. Mabuti na lamang at hindi niya ito naikwento sa mga kaibigan niya. Kinalabit ni Kuya ang mga kaibigan niya at ininuso ang likod.
Nagulat ang apat niyang kaibigan. Nakasunod si Dina, mag-isa. Nagsenyas ang kaibigan ni Kuya na kausapin ito. Umiling si Kuya. Sinabi nitong huwag pansinin. May sasabihin daw siya mamaya. Tuloy sila sa paglakad nang makarinig sila ng malakas na yabag para itong kalabaw na nagtatakbo sa talahiban. At paglingon nila, wala na si Dina, wala ding aso. Tumakbo si Kuya at nagsitakbuhan na din ang apat niyang kaibigan. Pagdating sa bahay ay maiingay sila. Halos 4:00 na ng madaling araw. Narinig ko ang usapan nila Ate Marge, kaya inishare ko ito sa inyo. Kunwari, hindi ko sila narinig. Kinabukasan ay biniro ko si Kuya. Sinabi ko ditong, Kuya, si Dina nasa labas, hinahanap ka. Namutla ito. Napahalakak ako Ate Marge. Ate Marge, ito ay kwento ng kakilala ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Nita. Elementary pa lang ako nang marinig ko ang kwentong ito. Naging usap-usapan kasi ito sa aming barangay. Si Nita ay nasa edad na 56 ng panahon na yon. Sa lugar namin Ate Marge, ang isa sa ikinabubuhay ay ang pagbebenta ng walis tingting. Tingting ng nyug. Ang tali ay 25 pesos. Ako nga, paminsan-minsan ay gumagawa din, pambaon sa school. Ang kwentong ito ay kumalat dahil sa isang mangingisda. Tawagin natin siya sa pangalang Ronron. Nagulat na lang kami kinabukasan, nakalat ang balitang aswang daw si Nita. At ang kwentong ito nanggaling kay Ronron. Pinabarangay ito ni Nita dahil ang isyo ay aswang. Puno ang barangay hall ng tao habang kinakausap si Ronron at Nita ng kapitan. Pati ako ay nandoon din Ate Marge. Tinanong ng kapitan kung bakit nasabi ni Ronron na aswang si Nita. Sinabi nitong dumating siya galing sa laot ng 1:00 ng madaling araw. At nakita niya si Nita sa tabing dagat. Tinanong niya ito kung ano ang ginagawa. Sinabi nitong naghahanap ng shell. Ang tawag sa amin ay sihi. Sinabi naman ni Ronron, 1:00 ng madaling araw, iwala nga daw itong ilaw na dala. Kung hindi niya nailawan ng flashlight, ay hindi niya ito nakitang nakaupo sa tabing dagat. Ang hatol ng kapitan ay hindi porke nasa tabing dagat ng 1:00 ng madaling araw ay aswang na. Pinahingi ng sorry ng kapitan si Ronron kay Nita. Tinanggap naman ito ni Nita at nag-alisa na ang mga tao sa barangay hall. Naiwan ang kapitan. Ang bahay namin ay likod lang ng barangay hall kaya hindi muna ako umalis. Nakita ko kasi na may lumapit kay kapitan at alam kong may sasabihin din. Babae ito. Sinabi kay kapitan na minsan nakita niya na din si Nita na naglalakad sa nyugan. 4:00 ng madaling araw, madilim pa. Nang minsang naglalakad siya papunta sa bahay ng kapatid niya para kumuha ng gamot kasi mataas ang lagnat ng anak nito. Tinanong daw niya si Nita kung anong ginagawa nito. Sinabi nitong naghahanap ng mga laglag na dahon ng nyug para gawing tingting. Ate Marge, 4:00 ng madaling araw yon. Sinabi naman ng kapitan na hayaan na lang at baka totoo nga naman na naghahanap talaga ito ng laglag na dahon ng nyug. Pagkalipas ng mga taon, Ate Marge ay kumalat na nagkasakit si Nita. Malala daw ito at may isang nagbisita dito na nagtaka kung bakit nakakulambo ito at nang buksan, nang dumalaw ang kulambo ay nagsenya si Nita na huwag. Dahil sa kwentong iyon ay lumabas ang kwento na dapat daw talaga ay nakakulambo ito kasi bago ito mamatay ay may ibong lalabas sa bunganga nito para daw hindi makalabas ang ibon at walang magmamana. Ibig sabihin, wala nang magiging aswang pa. Ilang buwan ang lumipas at nasa higaan pa din si Nita kahit hirap na. May nakapagsabing hindi daw talaga kasi ito mamamatay kung walang malilipatan ang pagiging aswang nito. Si Nita ay may 4 na anak, Ate Marge. Ang panganay ay babae. Hanggang sa umaga pa ay kalat na ang balitang patay na ito.
Nakipaglamay pa nga din ako, Ate Marge. Matuling lumipas ang mga buwan at naging taon. Kabilugan ng buwan, may lumabas na tsismis. May nakakita sa panganay na anak ni Nita. Nakatayo ito hating gabi at nakaharap sa buwan. Wala itong galaw-galaw, para itong nagdadasal. Hanggang ngayon ay balita sa lugar namin ito. Ang nagmana ng pagiging aswang ng kanyang ina ay ang kanyang panganay na anak na babae. Dahil sa kalat na ito ay bigla na lang umalis ng barangay namin ang magkapatid. Magmula noon ay wala na kaming balita pa. Ito ay kwento dito sa lugar namin, Ate Marge, sa probinsya ng Masbate. May isang magkaibigan mula pagkabata. Naghiwalay lang sila nang mag-high school ang isa sa Manila, si Lori, at naiwan sa probinsya si Manuela. Tuloy ang kamustahan nila sa chat hanggang sa nagkaroon na sila ng pamilya. Si Manuela ay taga sa amin ang naasawa. Si Lori naman ay sa Manila na nakapag-asawa. Hanggang sa nagdesisyon si Lori na magbakasyon kahit na nasa 5 buwan na ang ipinagbubuntis nito. Bibisita ito sa kanyang magulang at mga naiwang kapatid sa probinsya. Tinanong nito si Manuela kung ano ang gustong pasalubong. Sinabi naman nito na headband at hair clip. Gusto niyang ang headband ay may bulaklak na design. Siyempre, binilhan ito ni Lori. Pagdating sa barangay namin, ay agad niya itong binigay kay Manuela at nakita niya itong gamit-gamit. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, ay agad na umakyat si Lori sa second floor ng bahay nila. Kumukuha siya ng bihisan para mag-shower bago matulog. Nang biglang nakita niya si Manuela sa bintana. Nakatingin ito sa kanya, titig na titig. Alam niyang si Manuela ito kasi gamit-gamit nito ang binigay niyang headband at ang hair clip. Tinanong niya ito kung may kailangan daw ba. Hindi ito sumasagot. Yumuko si Lori sa pagkuha ng damit sa maleta. Nang mag-angat siya ng tingin, ay wala na sa bintana si Manuela. Nagulat ito. Dali-dali siyang sumilip sa bintana. At saka pa lamang niya na-realize na nasa second floor pala siya. Paanong nakita niya ang mukha ni Manuela ay napakataas ng second floor. Kung nakatayo man si Manuela sa bintana, imposibleng abot ito hanggang second floor. Kahit buntis ay tumakbo pababa ng hagdan si Lori at ikinuwento ito sa nanay at tatay niya. Agad naman nilang pinuntahan si Manuela sa bahay nito at naabutan niyang kumakain ang buong pamilya. Inaya pa nga sila nitong kumain. Kinabukasan ay nagpatawa si Lori. Utos na din ng nanay nito. Lumabas sa tawas na nasa barko pa lang si Lori ay may nakapansin na buntis ito at sinundan siya nito hanggang ngayon. Isa daw itong aswang. Binigyan ng kulay pulang parang tela si Lori at sinabi ng magtatawas na iperdibli daw ito lagi sa damit niya. Napaaga ang balik ni Lori sa Manila, Ate Marge. Wala na itong kwento kung naulit ba ang ganong pangyayari. Baka naman hindi na.